Dahil sa pagpasok ng imported na semento, supply nito tumaas. Presyo ng semento bumaba. Magibalita tayo live kay Jasmine Gabriel. Jasmine. CJ, ayon sa DPWH, nasa 70% ng patapos ang iba't ibang mga road repairs. Dito nga yan sa probinsya. Malaking bagay yung pagpasok o pag-import natin ng mga semento mula China para mas mapabilis o mas matapos yung mga ginagawang kalsada at tulay dito nga sa Pangasinan. Tuloy-tuloy na ang kaliwat ka ng road repair sa iba't ibang panig ng probinsya. Nasolusyonan na kasi ang pangunahing problema sa kakulangan ng semento noong mga nakaraang buwan. Ito'y matapos ang pagpasok ng imported na mga semento. Bunsod nito, bigla rin bumaba ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng kada bag ng semento. Kahigpitan nga, yung sitwasyon na kahigpitan yung semento, libreng-libre tayo naman mag-import ng semento. Inaasahang matatapos ang pagsaayos sa shoulder road ng Tapuac District bago ang buwan ng Mayo. Ay, sobra-sobra po. O, unlike dati, kulang. Dati noon, kulang. Oh. Ngayon, sobra-sobra. Sa ngayon, nasa 240 hanggang 245 pesos ang presyo ng kada bag ng semento. CJ, ayon sa DTI, huling nag-import ang Pilipinas ng semento noong 2011 matapos nga na magkaroon din ng kakulangan sa semento dahil na rin sa magkakasunod o kaliwat ka ng isinasagawang mga konstruksyon sa kalsada at maging sa mga tulay. Sa ngayon, masasabi rin ng DTI na kontrolado na ang sitwasyon sa Pangasinan, ganun din sa iba't ibang panig nga ng Pilipinas. Bagamat may mga road repairs pa rin sa mga kalsada at tulay, tiniyak naman nilang kayang-kaya ng isustain dahil na nga rin sa pagpasok ng mga imported na semento. Kagandahan pa, dahil sa pagpasok ng imported na semento ay nagkaroon din ng pagbaba sa presyo nito sa merkado. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel.